Maglilipat na nga kami ng bahay at pupunta na nga kami ng Hong Kong. Ang hirap na makipagsapalaran dito sa Pilipinas. Kaya nga nakapagdesisyon namin dalawa ni Albert na maghahanap na nga lang ako ng AFAM. Abay, ang swerte ko naman kung meron ako na piko. Pudpud na nga yung kuko ko dito, kakatanggal sa binil na to. Mukhang ayaw na nga sumama sa akin na ito kahit hindi nagpapatanggal. Dahil sa nga hindi ko na nga kinaya siya tanggalin, nagpatulong na ako sa mga to. Wala pa nga 30 segundo, iniwanan na nga rin ako ng mga to dahil di nga rin nila kinaya. Kumuha na nga ako ng knife dahil nangigigil na talaga ako dito. Papawisan na nga ako ng malala, pati ang singit ko tsaka kilikili, pawis na rin. Pagkatapos nga ng 10 dekada, ayan, tumanggal na nga rin siya. Tinakot ko kasi, sabi ko pag di siya natanggal, gugunting-guntingin ko na lang siya. Nagulat nga ako dahil may bata nga nakatitik sa akin sa labas. Sabi ko nga sa kanya, next time magsasarita siya dahil aatakihin talaga ako sa kanya. Sinabihan ba naman ako na Ate Yeye, bawas-bawasan mga pagkakape mo. Abay, nasiramunan ba ako ng batang ito? Abay, pakabait na bata, tinulungan pa ako mag-angat ng mga vinyl. Lagi nga ito bumibisita sa bahay at pinakamusta lagi si Drake at maglalaro nga daw sila. Kaso nga si Drake, pinauna ko na nga sa Hong Kong. Binibilisan ko na nga ang pagtatanggal dito dahil baka maiwanan ako ng airplane. Aba, grabe naman tong tito ko makadrive para naman nagkikipagkarera. Namamaga nga pa rin talaga yung mata ko dito dahil sa katuwaan. Napupunta na nga kami ng Hong Kong. Tears of joy baga. Nakakot na nga namin yung mga basura namin at nalipat na dito sa aming bagong mansyon. Hindi ko nga iniwan tong cabinet namin dahil ito nga yung pinakamalakas talaga, pinakamatibay. Kahit wala yan take, buhay na buhay pa rin yan. Hindi ko nga matandaan kung bakit ito nawala ng take. Kinuha ko nga yung salamin at baka maito na may maghati-hati sa 5. Nagpatulong ako kay Albert na ilipat nga yung washing at sabi ko dahan-dahan lang dahil mas mahal ko pa to sa kanya. Sabi ko nga kay Albert na ipasok nga namin tong cabinet na to kasi nga natatakot nga ako at baka mawala to. Ay naku, mahal pa naman to kapag binenta. Pinapasok ko na rin to dahil marami na itong pinagdaanan sa buhay niya. Baka mawala pa to. Ito, pwede pa to. Lumalaban pa yung isang takip eh. Inayos ko nga kay Albert itong lamesa ko. Sabi ko nga sa kanya, pag hindi niya inayos to, itatapon ko yung mga sombrero niya. Lumipas na nga ang gabi at nagluto nga muna ako nitong adobo. Nagtingin-tingin nga muna ako dito sa likod ko at baka makita ako ni Albert na makapapak ng ulam. Hindi ko na nga kinaya talaga ang gutom dahil sobrang pagod na ako kakahila ng mga gamit namin. Pagsilip ko nga dito sa kwarto, nakita ko si Albert, inaayos nga yung TV namin. Sabi ko dahan-dahanin lang niya dahil pangalawa na nga tong ayos kung sakaling masisira pa to. Dahil ito pag nasira to, kakantahan talaga yung anak niya ng Coco Melon.